Kulang pa raw ang 3 counts ng grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang giniit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. At para sa detalye live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Mase, bakit ba yan nasabi ni Yuse Castro? Yes, Ruth, sabi nga ni Palace Press Officer Claire Castro kung siyang tatanungin, hindi sapat yung grave threat na kasong isinampa ng Department of Justice laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pwede pa yang dagdagan ng inciting to sedition. Sabi ni Jose Castro, may nakitang ebidensya ang DOJ kaya sinampahan siya ng kaso. Total, mismong mga kaalyado naman daw ni VP Sara ang nagsabi na kung may ebidensya, sampahan na lang siya ng kaso sa korte. Pero wala namang nakikitang conflict si Jose Castro sa kaso kahit pa bahagi ng articles of impeachment laban kay VP Sara ang grave threat. Sa impeachment naman daw kasi inaalam kung dapat pa bang maging leader ang isang leader base sa kanyang kapasidad, mental health at anger management. Iba raw ito sa criminal liability individual. Hindi rin daw makakaapekto ang resulta ng kaso niya sa impeachment court sa kaso nito sa korte. Halimbawa, kung ma-dismiss daw ang impeachment case ni VP Sara sa tulong ng kanyang mga kaalyado, hindi ibig sabihin na wala ng pananagutan sa criminal aspect nito. Narito in full. Ang effect nun is there is this intention of hatred against the president, against the government. So it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. What do you mean by that, Yusek? So if it's not a simple grave threat, ano dapat? For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition. Sa usapin naman ng Leadership Fund, Ruth, kung alam daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabing pagbibigay ng Leadership Fund sa mga senador, hindi raw ito mangyayari. Hindi raw ito tolerate ng Pangulo. Sinabi yan ni Jose Castro kasunod ng pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na binigyan noon ng DPWH ng Leadership Fund ang mga senador para sa kanilang mga proyekto. Sabi ni Jose Castro, walang alam ang Malacanang tungkol sa naging pag-uusap ni Bonoan at ng mga senador. Pribado daw yun. Para raw kasi itong sa loob ng klase na hindi ipinapaalam ng mga estudyante sa guro kapag sila ay nangungopya dahil hindi naman ito kukonsintihin ng isang guro. Ganito raw ang nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, wala raw ganitong klase ang DPWH sa ilalim ni Secretary Vince Dizon. Wala rin daw leadership fund sa ilalim ng proposed 2027 national budget. Ang inilatag daw na pondo taon ay base sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Naritong sinabi ni Jose Castro. Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Kapag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, gano'n lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. Ruth, kanina dumating din dito si DSWD Secretary Sherwin Gatchalian at sinabi nga niya yung update tungkol dito sa pinapatupad nila na walang gutom program. Base dun sa SWS survey na inilabas daw sa kanilang pag-aaral, nabawasan na yung bilang ng mga taong nagugutom kung ang mga pagbabatayan ay yung mga nakikinabang dito sa walang gutom program. Pero masyado pang maaga para masabi kung gaano nga ba ka-epektibo ito. Dahil ang average ay nasa 3 years daw bago masabi na yung isang pamilya na kasama dito sa walang gutom program pwede nang mag-exit sa programa at masasabing independent na sila at kaya na nilang pakainin ang kanilang mga pamilya. Ruth? Mase, isa pang issue, meron bang sagot ang Malacanang dito naman sa pahayag ni Congressman Egay Erice na hindi kaya raw ipakulong ng Pangulong Marcos yung pinsa niya na si ex-Speaker Romualdez at kahit nga nabanggit niya ng SONA, sabi ni Erice, tila optics lang daw yan.
Oo, nasagot yan kanina, Ruth, ni Palace Press Officer Claire Castro. Sabi nga ni Yusek Castro, eto naman daw si Congressman Erice, puro theory. Mukhang puro nasa isip lang naman daw niya yung kanyang sinasabi. Ang tanong ni Yusek Castro kay Congressman Erice, nakausap niya ba ng personal si Pangulong Bongbong Marcos para malaman kung ano nga ba talaga yung saloobin nito? Dahil kung wala naman daw siyang direktang impormasyon na nakukuha mula kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya dapat nagsasalita tungkol sa kung ano man ang nasa isip ni PBBM, lalo't hindi naman daw siya spokesperson. Maliban na lang kung papalitan daw niya si Yusek Castro na nagsasalita on behalf of Malacanang. At nagbigay nga rin ng komento itong si Yusek Castro tungkol dun sa isa pang pahayag ni Congressman Eric. Ayuda lang naman daw ang naging laman ng pondo ng pamahalaan noong mga nakaraang taon. Ang sabi naman ni Yusek Castro, baka daw dapat mag-usap siya, kausapin niya yung iba niyang mga kasamahang kongresista. Kasi yung ibang kongresista naman, kagaya ni Congressman Tino, ang sinasabi naman daw, bakit binabawasan daw yung mga ayuda para sa taong bayan? Mas marami daw yung mga pondo sa infrastructure. So mas maigi daw, mag-usap daw muna sila. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.